Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Tinukoy na ang 15 contractors na nakakuha ng malalaking flood control projects ng pamahalaan. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbulgar ng mga kontratistang nakahakot ng maraming proyekto. Ilan dito kaduda-duda para sa Pangulo dahil sa kakulangan ng detalye at pare-pareho ang project cost. Ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Magandang hapon, Nel. May pinangalanan bang mga personalidad ang Pangulo na maaaring sangkot o accountable sa umano'y anomalya sa flood control projects? June, premature pa para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalanan ng mga personalidad na sangkot sa anyay anomalya sa pagpapatupad ng flood control projects. Gayunman ay pinangalanan naman ng Pangulo ang mga contractors na nakahakot ng maraming proyekto. Base sa inisyal na resulta sa ginawang investigasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na lumalabas na may 15 kontraktor ang may hawak ng pinakamaraming flood control projects mula pa noong July 2022. 5 umano sa 15 contractors ang nakakuha ng proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. At mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao eh. Sa datos na ibinigay ng Pangulo sa press briefing kaninang umaga, mula July 2022 hanggang May 2025, mayroong 9,855 na proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 545 billion pesos. 6,021 projects na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos ang kulang sa detalye at mayroon din anyang magkakapareho ang project cost. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. Naobserbahan rin ni Pangulong Marcos ang kawalan o kakulangan ng flood control projects sa ilang flood-prone areas. Batay pa rin sa impormasyon na ibinigay ng Pangulo, nangunguna sa mga nabigyan ng maraming proyekto ang Bulacan, sumunod ang Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Ikinumpara ito ni PBBM sa top 10 flood-prone provinces na ang ilan ay hindi nakatanggap ng maraming proyekto, kabilang narito ang Metro Manila. Whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. No? Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Nilinaw ni Pangulong Marcos na wala pa silang inaakusahan sa issue o natukoy na personalidad na may malinaw na papanagutin sa issue. Nagpapatuloy pa niya sa ngayon ang investigasyon. Kaugnay nito, inilunsad ng Pangulo ang website na sumbongsapangulo.ph. Nasa website na ito ang lahat ng listahan ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaaring magsumbong ang sinuman kung may nakitang irregularidad o anomalya sa proyekto. Mismong si Pangulong Marcos ang magbabasa ng mga sumbong.
Binigyan din ng Pangulo ang pagtugis sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa katiwalian. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. Welcome naman kay Pangulong Marcos ang alok na tulong ni San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang na pag-aksyon sa problema sa baha sa Metro Manila. And you know, the man is an engineer, so I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. Kanina naman ay ininspeksyon ni PBBM ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 sa Marikina City. Sa ilalim ng Phase 4, ipatutupad ang structural at non-structural measures upang mabawasan ang pinsalang dulot ng baha sa Metro Manila at karatig na mga lugar. Kabilang narito ang pagtatayo ng dike at revetments, paglalagay ng floodgates at dredging channels. Sa ngayon, June, aabangan pa natin yung mga ilalabas na findings o initial assessment pa ni Pangulong Marcos dito sa nagaganap na investigasyon dito sa issue, dito sa flood control projects ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Nel, tama ba yung pagkakarinig ko? Painful, sabi ng Pangulo, dahil medyo malapit sa kanya. Tama ba yun, Nel? Ibig ba sabihin nito, maaaring kamag-anak, maaaring mambabatas itong mga to na maaaring sangkot din dun sa, o sangkot o kuntsaban itong mga kontraktor na ito? Ang sinasabi ng Pangulo Jun, kung sakaling may masangkot nga ng mga kaalyado o kung sino man na malapit sa kanya, yun nga, magiging yung reaction ng Pangulo na magiging painful man ito, pero kailangan pa rin piliin kung ano yung, syempre sa interest pa rin ng taong bayan, Jun. Yamang ginagawa na ito ng Pangulo Nelis. Alam naman natin na ito'y ikinatutuwa ng publiko, itong paghahayag na ito, pagbubunyag ng Pangulo. Pero ano yung mga magiging hakbang? Halimbawa, may nagsasuggest, why not gayahin yung ginagawa ni Mayor Vico Sotto na naka-livestream yung mga bidding sa malalaking proyekto, lalo na, Nel? Sa ngayon, ang mga inihayag pa lang ni Pangulong Marcos ay isa sa publiko nga itong mga flood control projects na ito at maging yung mga magiging development sa mga susunod na panahon. At kung yung posibilidad na action naman doon sa mga magiging sangkot nga dito sa sinasabing anomalya sa pagpapatupad ng flood control projects, yan yung ating aabangan kung ano yung mga possible na legal actions. Pero tiniyak naman ng Pangulo sa mga naging pahayag niya nitong mga nakaraan yung transparency sa pagpapatupad ng proyekto, hindi lamang nitong flood control, kundi yung ibang mga infrastructure projects pa ng pamahalaan, June. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Hinamon ng isa pang kongresista ang mga nag-aakusang pangalanan na ang mga congressman na kontratista. Kasunod ito ng revelasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga kontraktor na nakakuha sa 100 billion pesos na halaga ng flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ito ay upang malaman din ng publiko at may mapananagot kaugnay ng issue. Kasi hanggat hindi pinapangalanan yung mga congressman na sinasabing kontratista rin, habang buhay na magtatanong tayo sino ba talaga yung mga yun. At wala tayong mapapanagot dito. So what we are asking is, sa mga nagsasabi na meron talaga ng mga congressman na contractor din, may pangalanan. Nang sa gayon, magkaroon din ng avenue para makapagpaliwanag itong mga kontraktor at kung sino man ang sangkot sa bilyong-bilyong pondo na nawawala dahil sa palpak ng mga flood control projects. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairperson ng House Committee on Public Accounts, magkakaroon ulit ng briefing ang Department of Public Works and Highways sa Miyerkules, August 13. Kabilang narito ang mga inihayag ni PBBM tungkol sa online listing ng mga proyekto, ang pagkakaiba sa pagitan ng flood control projects at flood-prone regions. Gayon din ang actual performance report ng top 15 flood control contractors. Ipatutupad na simula sa September 1 ang pagbabawal sa importasyon ng bigas. Ngunit ilang linggo bago magsimula ang rice importation ban,
nagtaas ang presyo ng mga imported na bigas na nabibili ngayon sa mga pamilihan. Ayon sa Department of Agriculture, aalamin nila kung ano ang naging dahilan nito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ang presyo po natin ng imported rice ay nagkakaroon po ng pagbabago, nagkaroon po ng pagtaas. Sa 25 kilos po, nasa 40 to 30 pesos ang tinaas po, na dati pong nakukuha namin ng mas mababa. Bigla ang pagtaas ng presyo. Ito ngayon ang kasalukuyang bentahan ng imported rice sa isang pangunahing pamilihan sa Metro Manila. Kahit 43 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price para sa imported rice, ilang retailer na ang nagtaas ng presyo sa 45 pesos kada kilo. Hindi ko nga po alam ba't tumaas na eh. Kaya biglang nagulat din po kami nung Sabado, biglang ganun na. Ayon sa mga rice retailer, mga premium rice mula Vietnam, kabilang ang Jasmine, Coco Pandan at Bachelor ang mabilis na nagmahal. Suspetsya ng mga ito. Baka po ito ay dahilan ng pag-hold ng importasyon ng 2 buwan. Ayon sa Department of Agriculture, sisilipin nila kung ano ang nagiging rason ng pagtaas ng presyo ng imported rice gayong sa September 1 pa ang simula ng importation ban. Well, definitely we'll be looking into that. So, hindi pa naman po implemented yung ating importation ban. So, ang gusto po nating mangyari, meron po tayong MSRP ngayon for local, no, ay for imported, ano. So, dapat po sumusunod po sila sa ating mga MSRP. And definitely yung mga pagtaas na ganito, titignan po natin kung talagang sino po ang nagtataas, yung distributor ba, yung importer ba, o yung retailer lang. Para sa DA, sapat ang produksyon ng bigas sa bansa, kaya't hindi pwedeng gawing dahilan ang hindi pa umiiral na importation ban. The mere fact na inimpose yung ban dahil napakaraming bigas sa merkado. That's the reason. Tapos ngayon sasabihin nila na walang bigas, diba? So that's ironic. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, dapat imbestigahan kung may hoarding na nangyayari. May kapangyarihan para busisiin itong posibleng nagsasamantala ng mga pronouncement ng gobyerno. Kaya tumataas ang presyo. Pagtitiyak ng Department of Agriculture, bibisitahin nila ang mga rice warehouse, partikular na sa Northern Luzon, para makita ang aktual na sitwasyon ng supply ng bigas sa bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Problema pa rin ang mahabang pila sa mga train stations sa Metro Manila, lalo na sa mga nais mag-avail ng 50% discount sa pamasahe. Kaya nag-iisip na ng paraan ang Department of Transportation kung paano ito masusolusyonan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang ganda nga ng 50% discount, pero para makuha niya to, may kailangan pa siyang fill-upan na form na napakaliit. At least nabigyan ko mga 1 minute and a half yung pagpiga niya. So, na-inconvenience mo siya, pero pati yung mga nasa likod niya sa piga, na-inconvenience mo din. May discount ka pero matagal naman sa pila. Ito ang napansin ni Transportation Secretary Vince Dizon na mag-inspeksyon sa istasyon ng LRT1 sa Pasay City kaninang umaga. Ayon kay Secretary Dizon, nais niyang personal na makita ang mga issue at problema na kadalasang ipinopost ng commuter netizens sa social media. Isa na rito ang matagal na proseso para makakuha ng diskwento sa pamasahe sa tren. Ayon kay Secretary Dizon, isa sa nais niyang masolusyonan ay ang mapabilis ang pila lalo na ng mga discounted passenger. Tumatagal kasi ang mga ito dahil may kailangan pa silang pilapan sa papel. Isa ang estudyante na si Cassie Marie McDonald sa araw-araw na sumasakay sa LRT1 mula Pasay City hanggang sa Abad Santos sa Maynila. Kwento niya, may mga pagkakataon na nalilate siya sa pasok sa eskwelahan dahil sa mahabang pila sa istasyon ng tren. Kung kaya't may pagkakataon na hindi na lang siya nag-a-avail ng discount. Dahil po rush na rin po. Minsan po umaabot po ng 15 minutes yung pila kahit maaga po. Siguro po mag-base na lang po sa school IDs. Kasi po yung sign up yung sa maliliit na papel po, mahirap po yun. Tapos yung paulit-ulit po na pagsasign, nakakapagod po. Kaya po yung school ID mas madali lang po i-identify para mas mabilis po yung pila. Ayon sa kalihim, nais niya makipag-usap sa Commission on Audit para sa iba pang maaaring paraan
para sa pagbibigay ng discount sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability o PWD. No, alam ko COA problem yan, no? COA yan. Kasi minsan yung nananawagan din ako sa COA natin, si Chairman Gel naman, very progressive yan, no? Tingin ko naman makakahanap kami ng paraan para naman masisigurado na walang nandadaya, walang nangloloko, pero at the same time, hindi naman yung ganun na mano-mano pa rin, no, na iniisa-isa. Isa din sa makapagpapabilis sana sa pila sa mga istasyon ng tren ay ang beep card. Kaya naman ngayong araw din ay nakipagpulong si Secretary Dizon sa kumpanyang nangangasiwa ng beep cards upang maaksyonan ang issue ng kakulangan nito. Mahigpit din ang tagubili ng kalihim para i-monitor ang beep card holders. Mag-supply sila, siguro doon nilang meron. Tapos, ang kailangan natin gawin dito, kasi may sindikatong bumibili ng maraming beep card sa mga vending machine. Tapos, binibenta online ng 300. Yon, kailangan i-crack down natin. Tingin ko naman, kaya naman nating solusyonan lahat to. Hindi ito mahirap solusyonan. It's just that, siguro dahil akala dati na maliit na bagay lang to, pinapabayaan na lang. So hindi pwede. Kawawa naman yung mga kababayan. Kita naman natin, no? Nakakaawa yung pila, no? Para mapaluwag din ang daanan papasok at palabas ng mga istasyon ng LRT1 at MRT3 sa Pasay City, magkatulong na ang Philippine Coast Guard at Metropolitan Manila Development Authority sa pagpapaalis ng mga vendor sa footbridge. Kanina, pinaalis ng PCG at MMDA ang mga illegal vendor na nagtitinda sa footbridge sa Top Avenue sa Pasay City. Ang problema kasi nila, papaalisin nila tapos babalik. No, babalik lang. So ibig sabihin, ang tanong dyan, unang-una, bakit ang lakas ng loob nilang pabalik-balik na alam nila na illegal? So ibig sabihin, meron pumuproteksyon dyan. Yun nga ang tingin ko. Ngayon, kung wala naman, tutulungan na lang natin ang MMDA. Magsastasyon tayo ng ating armed coast guard na magbantay doon. At politely, sasabihan na lang yung mga tao, bawal po dito. Kung kailangan gawin yun araw-araw hanggat matuto sila, gagawin natin yun. Babalik-balikan pa rin po natin dahil yun nga po, no, ang problema po natin, yung pagbabalik po nila. So for sure, malaking magiging resulta po dito because there will be another agency, another enforcement agency na katuwang po natin sa pag-maintain at sa pag-clear po nito mga illegal vendors. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawasan na ng UNAIA Infra Corporation ng nasa 50% ang overnight parking fee para sa mga verified traveler sa Ninoy Aquino International Airport. Para sa mga motorsiklo, nasa 240 pesos na lamang ang bayad mula sa dating 480 pesos. Sa mga kotse naman, 600 pesos na lamang ang babayaran mula sa dating 1,200 pesos, habang ang mga bus na dating 2,400 ay 1,200 pesos na lamang. Ayon sa NNIC, natapos na nila ang upgrade sa parking system kung kaya binabaan na nila ang bayad para sa overnight parking. Para ma-avail ito, ipakita lamang ang ticket and boarding pass sa validation counter. Nadagdagan pa ang mga pasyenteng nagpa-admit sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI dahil sa leptospirosis. Kabilang sa mahigpit na binabantayan ngayon ang mga pasyenteng may severe symptoms ng nasabing sakit. Naka-alerto na rin ang mga Department of Health Hospitals para sa mabilis na pagtugon sa mga kaso ng leptospirosis. Ito ang balita ni Jed Neresina. We consider yung 63 patients na yon talagang severe lahat. Usually yung tinatanggap talaga sa NKTI, mga severe patients. These are patients na talagang nangangailangan ng dialysis because yung ibang medyo hindi severe o yung mga tinatawag naming benign cases, mild cases, usually kaya na ng ibang ospital. Ilang linggo matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa bansa, patuloy ang pagdagsa sa mga ospital ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Gaya na lang sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, umabot na sa 63 pasyente na may severe symptoms ng leptospirosis ang naka-admit sa nasabing ospital mula August 3 hanggang ngayong araw, August 11, dahil lumagpas na sa 40-bed capacity na nakalaan para sa lepto patients ang mga kailangang i-admit. Ang gymnasium ng ospital at isa pang area ay ginawa ng makeshift leptospirosis ward.
Most of them, karamihan sa kanila talaga ay nasa gym. Tapos meron kaming kinonvert na space, parang sa nuclear, dating nuclear space. Ginawa na naming ward din for leptospirosis. Ito ngayon yung gymnasium dito sa National Kidney and Transplant Institute na ginawang pansamantalang leptospirosis ward, kung saan 23 pasyente ang nakakonfine dito ngayon at ang iba naman ay nasa ibang bahagi pa ng ospital. Isa sa pasyente na nasa gymnasium ng NKTI ay ang construction worker na si Junel Pajares. Mula pa sa Hala-Hala Rizal si Junel at ayon sa kanya, dinala siya sa NKTI dahil kinakailangan na niyang madialysis. Mag-iisang linggo na siyang nakakonfine. Aniya hindi naman siya lumusong sa baha. Wala din naman siyang anumang sugat. Ngunit naisip niya na baka sa palengke niya ito nakuha. Sobrang hirap halos. Ilang araw kang nananakit ang buong katawan, tiyan, tapos hindi ka pa makagalaw kasi sobrang hinang-hina ka. Hindi ka pa makakain. Napakahirap na may sakit. Totoo lang. Halos bagsak ang buong katawan mo. Kaya patuloy ang paalala ng mga doktor sa publiko na mag-ingat sa mga sakit ngayong panahon ng tag-ulan at agad kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng hindi maganda o sakit. Sa kasalukuyan nakikita ng pamunuan ng NKTI ang pagbaba sa bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis na naa-admit sa kanilang ospital. Ayon kay Dr. Melhatra Aracama, kumpara sa naitala na 143 cases noong Agosto nakaraang taon, ay mas mababa at manageable na ito ngayon. Sa ngayon hindi because ang ginawa natin, nagtawag tayo ng ibang parang healthcare workers from the different part of the hospital to augment for the lepto ward. Tapos yung hemodialysis patients, yung regular patients, tuloy-tuloy lang yon. Meron tayong other allotted HD machines for the leptospirosis. So sa ngayon, kaya pa. Kaugnay nito, nagbukas na rin ang Department of Health ng Leptospirosis Fast Lanes sa piling DOH hospitals para sa mas mabilis na konsultasyon at gamutan ng mga nalubog sa baha. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na rin ang mga pribadong ospital sa posibleng pagdagsa ng mga pasyente may leptospirosis. At sa ngayon ay makakausap po natin si Dr. Jose De Grano, ang presidente ng Private Hospital Association of the Philippines. Magandang gabi po, Dr. De Grano. Magandang gabi, Monica, at sa ating mga tagapakinig po. Dr. De Grano, sa panig po ba ng mga private hospitals, may nakikita na rin po kayong pagtaas ng kaso ng leptospirosis patients? Medyo nagkaroon po ng konting increase pero hindi katulad nung nakikita natin right now sa government facilities. We're not sure kung bakit, but then of course siguro natatakot din sila kasi alam nila magastos pagka nagpa-admit sila sa mga pribadong hospital. And then, of course, expect siguro nila na talagang wala silang babayaran pag government facilities. But anyway, ang mga meron po kaming naranasan na konting pag-increase lang po, hindi ganong katulad ng government facilities. Dr. De Grano, gusto ko lang din sanang itanong kasi doon sa report po ng aming kasama, isa doon sa mga naging pasyente, sinabi niya wala naman daw siyang sugat at hindi siya pumunta sa may baha na area pero nagkaroon siya ng leptospirosis. So paano po ba ito nakukuha kung hindi naman talaga pumupunta sa baha at wala naman sugat ay sa pasyente? Ang pinagmumulan po of course yan ay ihi ng halimbawa ng daga ng mga hayop, doon po pumupunta ang virus ng leptospirosis, And then yun po kahit nga po siguro hindi kayo lumusong sa mga baha, And then pero naka-encounter kayo halimbawa ng mga bagay na mayroong virus na yan, pwede kayo mahawa, halimbawa po, meron po doon before na kahit walang baha,
umiinom sila. Kita nyo yung mga soft drinks can, di ba? Doon, minsan, yung mga storage lang sa ating mga likod ng bahay, ganyan. Then pag uminom kayo, minsan hindi nyo na pinupunasan or basta kayo iinom pagka tinanggal nyo yung opening nung soft drinks can na yan, dire-diretsong pag-inom nyo. At yun po, kung meron po yung, halimbawa, naihiyan po yun ng daga or what, ay meron silang leptospira virus, ay pwede po siya magkasakit sa gano'n. So, ibig sabihin, hindi lang po talaga ang pinagmumulan yan ay yung sa baha. Karamihan po sa baha, kasi yun, pag bumaha ay nadadala yung virus na yan. Pero pwede po rin, actually, pwede rin makahawa yan. Doon, halimbawa, ang mother ay mayroon at yung anak niya ay dumedede sa kanya, pwede makahawa po yun. Yung iba po, kung may ginamit kayo na naihiyan ng mga katulad yan, ng mga daga, ay posible pa rin pa kayong magkaroon yan. So, hindi lahat po ay galing lang sa baha. Ano ba, Doc, yung mga first signs na ang isang tao ay nakakuha na ng leptospirosis? Ay para lang po yung initially flu. So yung mga ubo, sipon, lagnat, ganyan. But then nagkasakit ang katawan, mga kasukasuan, nagkakaroon minsan ng parang conjunctivitis or sore eyes. And then yung iba, susuka, nagtatae, ganyan. At yung iba naninilaw. Pagka po minsan naninilaw, ibig sabihin medyo naapektuhan na rin siyempre ang ating yung liver. And then pagkakaroon po ng ganyan, minsan nagkakaroon din ng komplikasyon sa kidneys. So yun, kailangan pong i-dialyze pagka gano'n. Mm-hmm. At Dr. Degrano, wag naman sana, pero kung sakali man na magkaroon nga ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, handa naman po ba ang association po ng mga private hospitals? Open naman po ang mga pribadong ospital kung magkaroon ng spillage o yung mga sumobra yan. Meron naman po kaming tinatawag din na mga basic accommodation sa atin at pagka-emergency po, tatanggapin naman po sila. Yan naman po yung kino-cover din ng PhilHealth. So, itatouch lang po natin sa PhilHealth. Huwag lang po sila, siyempre, pupunta doon sa mga matataas na room, siyempre, mas malaki po ang magagastos nila dyan. Pero kung doon lang po sa basic or ward accommodation, baka kaya na pong sagutin nyo ng PhilHealth. Mm-hmm. At bago po namin kayo pakawalan, baka may huling mensahe na lamang po kayo sa aming mga tagapanood para maiwasan ang pagkuha ng leptospirosis. Well, yun po, tagulan kayo, kumari maiwasan natin yan, yung pagpunta na, paglusong sa baha, hindi natin alam kung ano pang laman yan, masyadong madumi yung tubig, hindi lang actually leptospirosis ang pwede natin makuha dyan, iba't ibang sakit pa. As much as possible, kung tagbaha, yung mga iniinom natin, pakukuluan muna natin. Hindi lang po yan, kailangan after yung tagulan po, linisin ang paligid. Kasi dito po nagmumula naman ang pinagpupugaran ng ating mga lamok na pwede pong magdala din ng dengue. At isa po yan, dengue rin, ang isang binabantayan natin na maaaring tumaas after itong tagulan po. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jose Degrano, ang presidente ng Private Hospital Association of the Philippines, at magandang hapon po muli. Samantala, narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Pinagtatanggol ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang planong kunin ang buong Gaza City at natitirang bahagi ng Gaza. Binalangkas din niya ang isang 3-step plan upang madagdagan ang tulong dito. Ito ang balita ni Pong Mercado. Contrary to false claims, this is the best way to end the war and the best way to end it speedily. We will do so by first enabling the civilian population to safely leave the combat areas to designated safe zones. Ang pagkontrol sa Gaza City at pagpapaalis ng mga residente ang pinakamabilis na paraan para tapusin ang digmaan.
Ito ang katwiran ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa planong paglulunsad ng opensibang militar upang mapalaya sa kontrol ng Hamas ang syudad. Ayon kay Netanyahu, nasa 75% ng Gaza ang nasa ilalim na ng militar ng Israel. Lilinisin nito ang mga lugar mula sa mga sibilyan upang ilipat sa mga safe zone na may pagkain, tubig at gamot. In these safe zones, they'll be given ample food, water, and medical care, as we've done before. And again, contrary to false claims, our policy throughout the war has been to prevent a humanitarian crisis, while Hamas's policy has been to create it. Sa kabila nito, wala pang detalye si Netanyahu kung paano ililipat ang halos 2 milyong residente sa Gaza at kung saan ang mga safe zones nito. May nakahanda na ring 3-step plan ang Israel Prime Minister upang madagdagan ang tulong sa Gaza, kabilang ang pagtatalaga ng safe corridors para sa pamamahagi ng humanitarian aid, pati na rin ang mga mas maraming airdrop ng mga puwersa ng Israel at iba pang kakampi. Samantala, libo-libong Israeli, kabilang ang pamilya ng mga bilanggo sa Gaza, ang nagprotesta laban sa plano at nanawagan ng tigil putukan para palayain ang nasa 50 hostages na nasa kamay pa ng Hamas. Binatikos din ng ilang mga bansa kabilang ang Iceland, Luxembourg, Malta, Norway, Portugal, Slovenia at Spain ang plano na ito ng Israel na sinabing posibleng magdulot ng mas malalaking krisis. The latest decision by the government of Israel risks igniting another horrific chapter in this conflict with potential consequences beyond Israel and the occupied Palestinian territory. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na kikilalanin ng Australia ang estado ng Palestine sa Setyembre sa United Nations General Assembly. Kasunod dito ng kaparehong hakbang ng United Kingdom, France at Canada. Ayon kay Albanese, ang two-state solution ang pinakamainam na paraan upang matigil na ang karahasan at matapos ang kaguluhan, gutom at pagdurusa ng mga mamamayan sa Gaza. Batay sa Hamas-run Health Ministry, umabot na sa higit 61,000 ang nasawi mula sa opensiba ng Israel mula 2023. Kabilang ang 217 na namatay dahil sa gutom at malnutrition. Mariin namang tinutulan ng Israel ang hakbang ng Australia. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. Ipinaliwanag ni Albanese na ang desisyon na ito ay kasunod rin ng pangako mula kay Palestinian Authority President Mahmoud Abbas na walang magiging papel ang Hamas sa anumang magiging estado sa hinaharap. Patay ang sikat na Palestinian football player na si Sulaiman Al-Ubaid matapos tamaan ng tank shell kasunod ng pag-atake ng Israel habang nakapila ito para sa ayuda sa Gaza. Si Ubaid ay nakilala bilang Pele ng Palestinian football dahil sa kanyang husay at dedikasyon sa football at patuloy na paglalaro kahit sa gitna ng giyera. Umani ng atensyon ang kanyang pagkamatay matapos maglabas ng tribute ang Union of European Football Associations o UEFA sa pagkasawi ng atleta na hindi binanggit ang detalye ng kanyang pagkamatay nito. Kasama ng asawa na naulida ni Ubaid at kanilang 5 anak, nagluluksa ang buong Palestinian Football Association sa pagkasawi ng isang football legend. Nakatakdang magpulong si US President Donald Trump at Russian leader Vladimir Putin sa Alaska sa Biyernes para pag-usapan ang matagal nang hinihiling na ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa nasabing pagpupulong, hindi nabanggit na kasali si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, bagay na tinutulan ng ilang European leaders at iginiit na dapat isali ang Ukraine sa usapang pangkapayapaan. Ito ang balita ni May Viandol.
Ich werde noch heute ein weiteres Telefonat mit Präsident Trump führen. Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen vor. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass die Regierung der Ukraine, dass Präsident Zelensky an diesem Treffen beteiligt wird. Mariing nanawagan ng mga leader ng Europa na dapat isama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa nakatakdang pagpupulong ni President Donald Trump at Russian Putin sa Alaska. Ayon sa kanila, imposibleng makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan kung wala ang mismong bansang sangkot sa gyera. Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці, дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Itinakda ang pulong ngayong Biyernes para subukang tapusin ang halos 3 taon ng digmaan. Ngunit ayon sa European Union at ilang pangunahing leader ng Europe, posibleng magresulta ang pag-uusap ng isang kasunduan kung saan mapipilitan ang Ukraine na ibigay sa Russia ang ilan sa kanilang teritoryo. Sa joint statement na inilabas ng mga leader ng bansang France, Italy, Germany, Poland, United Kingdom, Finland at ni European Commission President Ursula von der Leyen, binigyan diin nila ang suporta sa kapayapaan para sa Ukraine. Welcome para sa kanila ang hakbang ni Trump na wakasan ang agresyon ng Russia at maglatag ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan para sa Ukraine. Naniniwala rin sila na ang aktibong diplomasya, suporta sa Ukraine at patuloy na pressure sa Russia ang daan para sa tagumpay ng ceasefire. Gayunman, iginiit din nila na ang daan tungo sa kapayapaan sa Ukraine ay hindi mapagdidesisyonan kung wala ang Ukraine. Muli silang nanindigan sa kanilang suporta sa panig ng Ukraine at handang makipagtulungan sa Amerika para sa interes at seguridad ng mga mamamayan ng Ukraine. Nagpasalamat naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa suporta ng European leaders sa kanyang bansa. Активний дипломатичний день сьогодні і від ранку координація з партнерами – Британія, Франція, Фінляндія, Естонія, Данія, Іспанія. Дякую всім за чітку підтримку. Bagamat bukas si Trump sa posibilidad ng pagdalo ni Zelensky sa Alaska meeting, sinabi ng Kremlin na malayo pa ang kondisyon para sa kanilang direktang pag-uusap. February 2022 nang magsimula ang gyera nang sakupin ng Russia ang ilang bahagi ng Ukraine. Sa kasalukuyan, kontrolado na ng Moscow ang halos ikalimang bahagi ng teritoryo, kabilang ang Luhansk, Donetsk, Kherson at Zaporizhia. Sa kabila nito, patuloy na lumalaban ng Ukraine at iginiit na hindi nila isusuko ang alinman sa kanilang teritoryo sa Russia. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. May Viandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patay na ang isang 81 anyos na residente matapos itong makuha mula sa gumuhong gusali kasunod ng 6.1 magnitude na lindol na yumanig sa Balıkesir Province sa northwestern Turkey nitong linggo ng gabi. 29 pa ang sugatan mula sa insidente. Ayon kay Interior Minister Ali Yerlikaya, 16 na nagusali ang gumuho at naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang probinsya, kabilang ang Istanbul. Batay sa ulat ng AFAD Disaster Management Authority, nangyari ang lindol 7:53 PM ng gabi sa lalim na 11 kilometers. Natapos na ang search and rescue operations at wala nang naiulat na karagdagang nasawi o pinsala. Nais ni US President Donald Trump na paalisin ang mga homeless sa Washington, D.C. kasabay ng pagpapababa ng krimen at pagpapaganda ng lungsod. Magkakaroon siya ng news conference ngayong Lunes para talakayin ang mga hakbang sa seguridad at kaayusan, kabilang ang pagbibigay ng matutuluyan sa mga homeless na malayo sa kabisera. Nitong Biyernes, nagpadala si Trump ng mahigit 400 na federal agents mula sa iba't ibang ahensya upang tumugon sa umano'y lumalalang krimen. Batay sa tala, nasa mahigit 3,000 ang walang tirahan sa lungsod, kung saan 800 dito ang naninirahan sa kalsada. Pinabulaanan naman ni Washington, D.C. Mayor Muriel Bowser
ang pahayag na tumaas ang crime rate sa lungsod at sinabing bumaba pa ang krimen sa nakalipas na 30 taon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Nagpahayag na ang ilang kongresistang uungkatin muli ang issue ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos i-archive ng Senado ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Lalo pa at parating na ang budget hearing, so tamang-tamang venue dahil tatanong din naman namin, makatitiyak siya na muli nating itatanong pa rin, dahil hindi pa rin nasasagot ano ba talaga ang nangyari at paano ginastos yung 612.5 million total na confidential funds. Hindi titigil ang ilang kongresista sa issue ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte kahit na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang articles of impeachment at inarchive ito ng Senado. Kaya naman sa gagawing deliberasyon sa panukalang pambansang pondo ng 2026 sa Kamara, uungkatin uli ang issue. Hamon ng makabayan lawmakers kay VP Sara, sagutin na ang matagal na nilang tinatanong kung papaano ginamit ang daang milyong pisong halaga ng confidential funds. Biglang sabi niya, gustong-gusto na raw niyang mailabas yung ebidensya ng prosecution at ebidensya ng defense. Sa totoo lang, wala namang pumipigil kay Vice President na ilabas na yung kanyang depensa. Whether sa press con, pwede niyang ilabas yan, and most definitely dito sa Kongreso. Lalo pa at parating na ang budget hearing. Sakali namang magkaroon na ng final ruling ang Korte Suprema at panatilihin ang desisyong unconstitutional ng articles of impeachment, handa ang makabayan lawmakers na mag-endorso ng panibagong impeachment complaint sa susunod na taon. Sa ilalim ng impeachment ruling ng Korte Suprema, ang February 6, 2026 ang katapusan ng one-year period kung kailan maaaring maihain ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon naman sa isa pang miyembro ng minority bloc, titimbangin nito kung susuportahan ba o hindi ang isang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa susunod na taon. We will see the merits of the impeachment case. And if we see and if we deem na dapat itong suportahan, of course, we will support it. Samantala, umaasa pa rin sina House Deputy Speakers La Union Representative Paulo Ortega at Zambales Representative Jay Kong Hoon na babalik ta rin ng Korte Suprema ang impeachment ruling nito at bibigyang daan ng isang impeachment trial ni Vice President Sara. Subalit kung mananatili ang desisyon ng Supreme Court, kinakailangan talakayin ng Kamara kung papaano ipopursue ang accountability sa Vice Presidente pagkatapos ng February 6, 2026 ayon kay Congressman Ortega. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ni Senate President Francis Chis Escudero ang pahayag ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III kaugnay sa posibleng pagsuporta sa charter change. Sa kanyang ex-post, kinestyon ni Senador Escudero kung bakit tila sunod-sunod ang pagpanig ni Soto sa mga hakbang ng House of Representatives, kabilang ang impeachment na idineklarang unconstitutional ng Supreme Court. Paliwanag naman ni Senador Soto, wala siyang kinakampihan at tanging ang konstitusyon ang pinoprotektahan niya. Walang senador na konektado sa 15 contractors na inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tiniyak ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, partikular sa mga kumpanyang nakakuha umano ng flood control project sa gobyerno. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Kailangang panagutin ang dapat managot. Ito ang inihayag ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maanumalyang flood control projects ng pamahalaan.
Aniya, inaasahan ng mga senador ang malaking aksyon sa bahagi ng sanghay ng ehekutibo kaugnay ng pag-iimbestiga sa issue. Batay naman sa mga pag-uusap sa Senado, sinabi ni Senador Villanueva na nais din nilang itulak ang investigasyon sa mga naturang proyekto. Kumpiyansa naman ito na hindi sangkot dito ang sinumang miyembro ng Senado. I can only speak for this house, not the other house, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Tumanggi namang kumpirmahin ni Senador Joel Villanueva kung may koneksyon ang panig ng House of Representatives sa 15 contractors ng gobyerno para sa flood control projects. Bibigyan ko na lang kayo ng mga papeles para mas magandang yun ang magsalita kesa po ako. Para kay Senador Villanueva, isa rin itong depensa at pagpapatunay na wala silang kaugnayan sa mga issue ng flood control project na ipinupukol sa kanila kasabay ng paghahalal ng Senate presidency. Binigyan din ng mambabatas na mahalaga na maging impartial, mataas ang kredibilidad at walang sasantuhin sa investigasyon na gagawing kaugnay ng flood control projects. Kung mapapanagutan niya ang mga sangkot dito, hangad nito na magkaroon ng integrated flood control programs at hindi patsi-patsi ang proyekto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ilang tiwaling mambabatas ang nasa likod umano ng mga overpriced at mababang kalidad na infrastructure projects sa bansa. Kasama rito ang flood control at embankment projects na sadya umanong dinaraya upang kumita ng malaki sa proyekto. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Imposible, sir, sabi nila. Imposible maputol yan. Talagang instead na 12 meters, yung ilalagay talaga doon, talaga sinadya talaga na 1 meter lang. Ganon nila dinadaya. Sa sheet piles pa lang yan. Ano pa kaya yung desiltation pa? So, paboritong project yan ng mga mambabatas natin, mga tiwaling mambabatas natin sa Kongreso. Napatunayan na umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dinaraya ng ilang tiwaling kontraktor ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa alkalde, 12 metro dapat ang sukat ng mga sheet pile na ginagamit sa embankment na may embedment na umaabot sa 6 hanggang 9 na metro ayon sa teknikal na pag-aaral. Ngunit sa isang nasirang embankment, lumabas na 1 metro lamang ang na-recover na materyales. Matatakaw sila lahat. Magnanakaw sila lahat. Walang katapusan yung kanilang kasakiman. Kabilang din umano sa modus operandi ang paglalagay ng gabyon o rock cage na may sukat na 1 cubic meter. 11 layers ang dapat maayos sa pagkakalagay nito. Ngunit sa aktual na proyekto, 3 o 4 lamang ang maayos. Habang ang nasa ilalim ay mahina ang materyales at peke ang pagkakagawa. Giit ng alkalde. Ang ganitong mababang kalidad na konstruksyon ay madaling masira kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig, lalo na kung manipis na mesh lamang ang pantakip. Kapwa mayor din umano mula sa Mindanao at Visayas ang nagpahayag ng pagkadismaya sa mga proyekto ng DPWH. Sila mismo ang nagsabi na nasa likod ng mga ito ang ilang tiwaling kongresista. And again, I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. And sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Sinabi ni Mayor na hindi siya mababahala kung ipatawag man siya sa Kongreso sapagkat handang-handa siyang ilantad ang ebidensya. May mga nagboluntaryo ring mga alkalde mula sa League of Cities na sasama sa kanya upang iparating ang kanilang saloobin. Kinumisyon din niya ang ginagawang investigasyon ng House of Representatives sa naturang issue. Kasi yung ginagawang investigasyon dyan sa House of Representatives, ano sa palagay nyo? Diba? Parang
merong isang kriminal na sinabihan mo siya na, o ito yung krimen mo. Ikaw na rin mag-imbestiga sa sarili mo. So, ano mangyayari na? Saan papunta yun? Diba? It just doesn't make sense to me. Moro-moro lang yun. Binigyang diin ng alkalde na kung magkakaroon ng maayos na investigasyon, mabubunyag ang napakaraming sangkot sa anomalya. Handa umano siyang tutukan ang unang 5 o 6 na kaso upang masimulan ang malawakang pagsusuri. Kaya sabi ko nga, kung gusto nila ako pa mag-imbestiga, pwede naman. Just to, jumpstart the investigation. Kasi may experience naman kami pagdating dyan. Hindi ko alam bakit natatagalan. Hindi ko rin alam Naghahanda rin ang kampo ni Mayor Magalong na ilantad ang mga ebidensya laban sa ilang mambabatas upang hikayatin ang mas malawak na investigasyon sa nakapanlulumong kalakaran sa mga proyektong ito ng gobyerno. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang Chinese Coast Guard vessel ang nabangga ng isa pang barko ng China habang nanghaharas sa mga ito ng mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc kaninang umaga. Nasa lugar ang mga barko ng Pilipinas upang maghatid ng supply sa mga Pilipinong mangingisda doon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. While we were being chased by the Chinese Coast Guard 3104, ay nagkaroon ng insidente ang pagitan ng China Coast Guard at ng PLA Navy Warship 164. Sila mismo ang nagbanggaan at dahil dito na damage yung unahang parte ng barko ng China Coast Guard. Biktima ng sariling panghaharas. Ganito ang nangyari sa 2 barko ng China matapos magbanggaan kaninang umaga. 10.5 nautical miles sa silangan ng Baho de Masinloc. Makikita sa video na hinahabol ng Chinese Coast Guard vessel 3104 at People's Liberation Army Navy 164 ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Sa isa pang video, nasa likod ang CCG 3104 ng BRP Suluan nang biglang nabangga ng PLA Navy 164. Miscalculate nila na tatakbo ng mabilis yung BRP Suluan. So while the BRP Suluan increased her speed, moving further away that fast, ang China Coast Guard 3104 also increased her speed. And etong si PLA Navy, kapag lumiko ka na ng sharp turn mo, hindi siya tulad ng kotse na kapag nag-brake ka, pipreno. Ibig sabihin, it will be very difficult for you to arrest such turn. So kung mabilis yung liko niya at mabilis din yung takbo ng China Coast Guard, it was very difficult for them to make it stop already. That's why the collision happened. Nagasgasan ng PLA Navy vessel pero mas malaki ang sira ng Chinese Coast Guard vessel. Ang Philippine Coast Guard agad nag-alok ng tulong dahil sa posibleng nahulog o kaya ay nasaktan sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard dahil sa insidente. I would like to highlight, we offered assistance to the Chinese Coast Guard and the PLA Navy but they did not respond. But we are hoping na sana ay nasa mabuting kalagayan itong mga personnel na ito kung sakali mang na-injured sila. Sabi ng PCG, ito ang bunga ng patuloy na paglabag ng China sa international regulations para maiwasan ang mga insidente o banggaan sa mga karagatan. Kaya apila nila sa Chinese government na itigil na ang mga agresibong hakbang at sumunod sa pandaigdigang mga panuntunan. Idineploy ng PCG kaninang umaga ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Suluan kasama ang MV Pamamalakaya para isagawa ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o KBBM sa Baho de Masinloc. Bilang tugon sa presensya ng humigit kumulang 35 bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Subalit nakaranas ng iba't ibang panghaharas sa mga barko ng China gaya ng water cannoning, dangerous maneuver at blocking. Gayunman, walang nasaktan sa panig ng Pilipinas. Wala sa
tropa natin sa both Coast Guard vessels, BRP Suluan and BRP Teresa Magbanwa ang injured. Wala rin sa mga barko natin ang nagtamo ng kahit na anong damages. Although they attempted to do the blocking, dangerous maneuver, and even attempted to do water cannoning. I would like to attribute this to the good seamanship skills ng ating mga tropa. They ensured na mai-evade nila itong mga ganitong aggressive actions ng Chinese Maritime Forces. Pagkatapos ng insidente, itinuloy ng PCG at BFAR ang pamamahagi ng gasolina at yelo sa mga mangingisda sa lugar. Sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mananatili ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang ipagtanggol ang karapatan at soberanya ng bansa. Aniya, hindi pinaigting ng Pilipinas ang mga aksyon nito sa West Philippine Sea, kundi tumutugon lamang sa mga kinakaharap na hamon. Hindi rin aatras ang Pilipinas sa laban para ipagtanggol ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Wala anyang Pilipino ang nais maghanap ng gulo, ngunit kailangang ipagtanggol ang bansa. What will happen here is we will continue to be present, we will continue to defend our territory, we will continue to exercise our sovereign rights. We do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo eh. So that's the situation there, unfortunately. Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maghanap ka para sa akin, kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. So, no, but at the same time, we have a duty to perform, and that is to defend the country. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng ilang senador sa China na tigilan ang karahasan ng mga ito sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng bagong ulat ng panghaharas ng Chinese Coast Guard at militia sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. We're grateful despite of the harassment, yung Coast Guard personnel natin are all safe and able to continue their duty of patrolling our territorial waters. Pangbubuli. Ito ang patuloy na ginagawa ng China sa Pilipinas ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, kasunod ng isa na namang insidente ng pangharas ng Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea. Partikular na ang delikadong pagmamaniobra at water cannoning ng tropa ng China sa mga barko ng Pilipinas kung saan nagkabanggaan pa ang dalawang barko ng China habang hinaharas ang PCG vessels. Bunsod ng panibagong insidente ng panghaharas ng China, ilang senador ang nagpahayag ng pagsaludo sa ginawa ng Philippine Coast Guards na nag-alok pa ng pagtulong sa mga nasugatang Chinese personnel. Ngunit nanawagan rin ng mga ito sa China kaugnay ng patuloy na marahas na aktibidad nito sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Senador Villanueva, nagpapakita ang insidenteng ito kung gaano kahirap at delikado ang kinakaharap ng mga tauhan ng PCG upang igiit ang karapatan ng bansa. We reiterate our call to the Chinese Coast Guards and fishing militia that your continued presence and operation at the West Philippine Sea is illegal and unauthorized. The West Philippine Sea is ours and please get out of Philippine waters. Nanindigan naman si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na hindi matatakot ang Pilipinas sa China at patuloy na dedepensahan ang soberanya ng bansa at mga mamamayan. This is a classic case of reaping what one sows. The Chinese Coast Guard must cease and desist from engaging in dangerous maneuvers against our Philippine Coast Guard and other maritime vessels. These tactics not only endanger our maritime personnel and fisherfolk, they also escalate tensions unnecessarily. Nothing good will come of such actions. Walang may dudulot na mabuti yan, except the empty display of logistical superiority.
Sa isang pahayag, tinawag naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang sariling aksyon ng Beijing na walang ingat at mapanganib sa mga tao nito. Dapat anyang tigilan ng China ang karahasan na dahil sa gigil nilang itaboy ang mga Pilipino sa sariling karagatan ng Pilipinas ay mismong mga barko nila ang nagkabanggaan. Hinikayat naman ni ate nito co-convener at akbayan President Rafaela David ang mga Pilipino na magsama-sama upang ipakita sa China na hindi nila madadala ang mga Pinoy sa kanilang pambubuli at pananakot. Nakakabahala, no? Tuloy-tuloy na naman ang pangaharas ng China sa ating mga Pilipino. Kaya all the more mahalaga yung pagsasama-sama natin para sabihin sa China na teritoryo natin ito. And hindi natin papayagan na inaapi na naman at hinaharas yung ating mga fellow Filipinos, lalo na yung mga kapwa Pilipino na naghahatid lang naman ng ayuda sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Kaya we condemn in this what China is doing, has been doing, and hindi tayo titigil sa ating pagtindig. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas sakaling umusbong ang gulo sa pagitan ng Taiwan at China. Kaya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nararapat na magplano ang pamahalaan ng Pilipinas para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ito ang balita ni Nel Maribuho. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. Mali ang naging interpretasyon ng Beijing sa sinabi niya noong siya ay nasa India na walang paraan na makakaiwas ang Pilipinas sa sigalot ng China at United States dahil sa Taiwan. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsasabi lang siya ng totoong impormasyon at hindi gugustuhin ng Pilipinas na magkaroon ng gyera. We do not want to go to war. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. We will be drawn and dragged into that mess. Umaasa si Pangulong Marcos na hindi mangyayari ang anumang kaguluhan. Ngunit kung pag-uusapan ng geographic proximity ng bansa at presensya ng libu-libong Pilipinong nagtatrabaho sa self-ruled island, hindi malayong mangyari ang senaryong ito. Pero giit ni PBBM, kailangang maghanda ang pamahalaang Pilipinas sakaling umatake ang China sa Taiwan. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito. Malapit na sa atin. Anong gagawin natin? Okay lang, normal lang yan. Pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 160,000 ang overseas Filipino workers sa Taiwan. Karamihan ay nagtatrabaho sa electronic factories at nasa domestic work. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Arestado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 minor de edad sa isinagawang operasyon sa Lanao del Sur. Sa kabila nito, sinabi ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na walang dapat na ikabahala ang publiko sa tila pagpapalakas ng pwersa ng teroristang grupo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa tanong na kung dapat maalarma ating mga kababayan, ang gusto naming i-assure ang ating mga kababayan, kontrolado natin ang mga to, hindi sila pwede makagawa ng large-scale activity gaya nung nangyari sa Marawi Siege. Cover. Hindi na bago ang paggamit ng Tawla Islamiyah Mauti Group na mga batang mandirigma upang iharap sa mga tropa ng pamahalaan. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, napatunayan ito sa isang operasyon sa Lanao del Sur kung saan naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at Philippine Army ang 3 minor de edad na kasali sa grupo. Ever since naman, naging part na ng modus operandi ng Maute ang pag-recruit ng mga child fighters. Kasi nga, pagdating na sa labanan, sa field, ang ating mga tauhan ay, siyempre, ibang pagtingin, pagbata ang nakakaharap. Kaya ito ay kasuklam-suklam na gawain ng Maute.
Sinabi ni Chief PNP, bukod sa 3 na aresto, mayroon ding 3 iba pa na napatay naman sa operasyon. Na-recover din sa mga terorista ang mga war materials, ISIS flag, mga dokumento kung saan nakasaad ang kanilang mga plano at mga matataas na kalibre ng baril at bala. Sa kabila nito, wala namang dapat na ikabahalang publiko ayon kay General Torre. Hindi sila pwede makagawa ng large-scale activity gaya nung nangyari sa Marawi Siege. Hindi nila kayang gawin yun at wala tayong nakakitang indikasyon na magagawa pa nila yon dahil tayo bantay sarado na. Handa rin ani ang PNP sa anumang maaaring mangyari. Nakahanda kami sa kung ano man ang gusto nilang gawin, pero sa ngayon, preemptive tayo. Kahit na wala silang gawin, hahabulin na natin sila sa mga krimen na dati na nilang nagawa. Sinabi din ni General Torre na sa ngayon ay gumagawa na sila ng preemptive measures upang mapigilan ang ginagawang recruitment ng maute sa mga kabataan para gawing mandirigma. Kasama na sa ating mga preemptive measures, sinisiguro natin na madebunk natin ang kanilang mga propaganda. Maipakita sa ating mga kababayan na itong mga ginagawa nila ay walang kabutihang idululot, kundi gulo lamang at pagkasira ng mga community at sa individual level ay maaring magresulta pa sa pagkasawi, pagkamatay, pagkadisgrasya, pagkahuli, makasuhan ng ating mga kababayan. Dagdag ng General, tinutukoy na rin nila kung sino ang recruiter ng mga child fighters upang masampahan ang kaukulang kaso. This is a whole government approach that we are looking into na aside sa law enforcement operations, meron tayong mga internal security operations na ginagawa. Isama na natin ating mga eskwelahan, pati ang mga local government units para ma-preempt na itong mga recruitment operations na ginagawa ng mga grupo na ito. Ang 3 na arestong minor de edad ay iti-turn over na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinadalhan na ng show cause order ng Land Transportation Office upang pagpaliwanagin ng driver ng sasakyang nakuhanan ng video na nag-counterflow sa Skyway. Nitong Sabado na madaling araw, nakuhanan sa closed-circuit television ng Skyway ang insidente. Nauna nang inirekomenda ni Transportation Secretary Vince Dizon sa LTO na patawan ng perpetual revocation ng lisensya ang driver. Sa lahat na lang na ika-counterflow mo, sa expressway pa. Baka kung yung nag-counterflow ka sa ordinaryong kalye, hindi ito mangyayari sa'yo. Pero dahil expressway ang kinounterflow mo, nahuli ka naman ng camera, nag-illegal U-turn ka. Tapos, nahuli ka din ng camera. Ang bilis mo pang magpatakbo. Imbes na tumabi ka na lang, huminto ka, nag-hazard ka, nag-bright ka pa ng headlight mo, parang pinapatabi mo pa yung mga kasalubong mo. Dahil doon, pasensyahan tayo. Anumang araw ngayong linggo ay inaasahang haharap sa tanggapan ng LTO ang naturang driver para magpaliwanag at upang hindi siya bawian ng lisensya. Isa pang grupo ang dumulog sa Supreme Court upang maghain ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng Korte sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Git din nila, hindi nalabag ang one-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Nauna po yung pagfa-file ng 4th impeachment complaint bago pa po na-archive yung 3 impeachment complaints. Naghain ng motion for reconsideration ang Coalition of Religious Workers, abogado at civil society members sa Korte Suprema ngayong hapon. Sila ang ikatlong grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong December 19, 2024. Hiling ng grupo na baliktarin ng korte ang naunang desisyon para maituloy ang paglilitis sa Vice Presidente. Paliwanag nila hindi nalabag ang one-year bar rule na nakasaad sa Article 11 ng Saligang Batas. Kung nauna po yung pagfa-file ng 1/3 votes, paano po masasabi na na-bar yung naunang na-file? Yung isang bagay po na dapat po, with all due respect to the Supreme Court, we exhort most respectfully the Supreme Court to look into this matter once and for all. Dagdag pa ng grupo, hindi guilty o nagkasala ng inaction
o na hindi inaksyonan ng House of Representatives o HOR ang 3 naunang reklamo. Ayon kay Attorney Amando Virgil Ligutan, abogado ng grupo, may aksyon namang ginawa ang Kamara sa mga reklamo. Pasok niya sa 10 session day na itinakda ng saligang batas patungkol sa proseso ng impeachment. Masasabi po lamang natin na guilty po yung isang House pag hindi po nila ginampanan yung dapat nilang gawin within the period. Pero napakaklaro po sa Constitution, 10 session days po yung binibigay sa House to refer to include in the order of business any impeachment complaint filed. Hindi anya sila nagreklamo na hindi ang kanilang isinumiteng complaint ang inendorso ng HOR sa Senado sapagkat nakapaloob naman sa ika-4 na reklamo kung ano ang kanilang hinaing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May sapat na family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Goryo. Ayon kay DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa 1.9 million pa ang kanilang stockpile na naka-preposition sa mga warehouse sa buong bansa. Bukod dito, patuloy rin ang ginagawang pagre-repack ng food boxes. Sa ulat naman ng DSWD ngayong araw, nasa higit 2 milyong family food packs na ang naipamahagi sa mga naapektuhang ng mga bagyong Krising, Dante, Emong at ng Habagat. Posibleng lumakas pa sa typhoon category ang Bagyong Goryo. Makakaapekto kaya ito sa bansa? Ang detalye hahatid ni Veronica Torres, weather specialist ng DOST Pag-asa. Magandang hapon. Narito na ang pinakuli sa lagay na ating panahon at update nga tayo kay Severe Tropical Storm Goryo na may international name na Podul. Ito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan yung sentro nga nitong si Severe Tropical Storm Goryo ay huling namataan sa layong 1,060 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 110 kilometers per hour at bugso na abot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west, southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito ngang si Severe Tropical Storm Goryo ay wala namang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, kanlurang bahagi ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan, inaasahan nga natin na patuloy pa nga rin ang fair weather condition kung saan may mga chance pa nga rin tayo ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division ay patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Ito naman yung latest track nitong si Bagyong Goryo. Ito ay updated kaninang alas 5 ng hapon. Nakita nga natin na itong area na ito, yung enclosed na area ay ang tinatawag nating area of probability. So kapag nagkaroon ng northward or southward shift yung bagyo, yung kanyang sentro ay maaring nandito lamang sa loob ng cone or area of probability. Nakikita nga natin na nananatiling malayo sa landmass ng Pilipinas itong sentro ng bagyo, kaya napakababa nga rin ang tsansa na ito ay maglandfall sa ating kapuluan. Kita nga rin natin na possible on Wednesday afternoon, ito ay maglandfall sa eastern Taiwan. Nakita nga rin natin na possible maabot nga ang typhoon category bago maglandfall, and then after nitong maglandfall sa Taiwan area ay posible na nga itong bagyong ito na tuluyang humina. So nakita nga rin natin na posible na rin itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday evening. Sa ngayon, nakita natin in the next 2 to 3 days at least ay wala namang direktang epekto si Goryo sa kahit na anong parte ng ating bansa. Subalit kapag nagkaroon nga ng shift southward or kapag bahagyang kumilos ang bagyo mas
timog pa, yung track nga kapag naging mas timog pa ay possible, not ruled out ang signal number 1 sa extreme northern Luzon, kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Dagdag kaalaman po, paano kung sabihin ko sa inyo na isang workout lang kaya ng labanan ng cancer? Panoorin niyo po ito. Mahalaga ito kasi nakakatulong po sa katawan niyo ito eh. Kaya, kunwari, may disease po kayo. Para maging healthy. Dati, lumulobo na yung tiyan. Sa ngayon, medyo nawala na. Dahil labas ang pawis mo eh. Nawala rin. Ailment sa mga buto-buto. Ayon sa bagong pag-aaral, isang session ng ehersisyo, oo, kahit isang beses lang, pwedeng magpabagal ng cancer cell growth ng hanggang 30%. Kapag nag-ehersisyo ka, naglalabas ang muscles mo ng myokines, mga proteinang lumalaban sa cancer. Sa pag-aaral, kahit breast cancer survivors, nakita agad ang pagtaas ng cancer-fighting proteins pagkatapos ng isang workout. Sabi ng mga researchers, parang natural na gamot ito, hindi lang para lumakas ka, kundi para bawasan ang inflammation at pigilan ng cancer na tumubo o bumalik. Kaya kahit pagod ka, stress o parang wala sa mood, tandaan mo, bawat rep, bawat hinga, bawat patak ng pawis, sinasabi ng katawan mo sa cancer, hindi ngayon. Kaya po, bakit hindi nyo subukan? Hindi lang ito basta fitness, kundi isang tahimik na laban para sa ating mga kalusugan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Monday. Sabi po ni... Ayan, hinggil po sa anomalya sa flood control. Sabi po ni Rodrigo Leon Bukaw, isa lang po ang solusyon sa baha, mahal na Pangulo. Dapat magtanim po tayo ng maraming puno tulad ng mahogany, nara at mabolo tree. Suggestion pala yun. Sabi naman ni Jenny tungkol sa child warriors, nakakalungkot naman isipin na sa murang edad natuto sila humawak ng mga armas katulad ng baril. Sana pag-igihan pa ng mga magulang ang pagtuturo ng magandang asal sa mga bata upang maiwasan ganitong pagkakataon. At salamat po, shoutout kina Jeff Rox Villanueva, Romel Medrano at Harold Elisan. Gayon din kay Rosalinda Cabires, Simeon H. Baharo at Cherry Palabrica. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 145 at 20 na nagsasabi, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.